Hey, friends. Welcome here to Built from Within podcast. My name is Daphne, and I'll be your host for today's episode. Now, in this episode, our lovely guest is the owner and founder of Camp Cafe. Her background is very extensive. She has worked with several restaurateurs, events places, and resorts as HR executive. And now she has put up her own coffee shop and events management business. Please help me welcome Joanne. Hey, Hi. welcome to the show, Joanne. Thank you for having me Wow. here. You're It's a pleasure that you have invited me to join. Actually, this is my first time, so medyo nervous ako a little bit. Wow. Well, your place is really nice, very relaxing. And nakakatuwa kasi you were able to put up something like this from your home. 'Di ba? So very creative yung pagkakagawa and Tagaytay is known for nice weather, overlooking. But yours, you have a very cozy space. Can you tell me a little bit about your background and how you were able to put up Camp Cafe? My background is I started having this kind of business or entrepreneur thing when I was grade school. Bata pa. Yeah, since I am unwanted child, as many of you know, that I struggle a lot since I was a kid. So that's where I become entrepreneur when I started selling sampaguitas. In the streets. Yes. So nag-try ako mag-sell ng newspaper and Ooh. sampaguitas. So tawag nila sa akin ni Sampaguita Girl. During that Ah. time nung elementary days ko, para lang ma-survive ko yung financial support. Thankful ako sa mga auntie ko, relatives ko na tumulong sa akin. But of course, kasi 'pag malalaman mo kasi na hindi ka tunay na anak nung auntie mo or gano'n, siyempre magkakaroon ka ng idea na kailangan kong mag-push hard or kumita ng sarili kong pera para hindi naman ako laging hingi ng hingi. Because I'm not that type of person na magde-depend sa ibang tao. So, kailangan ko talagang dumiskarte. So early on, independent ka na talaga. I started it when I was grade 3. Grade 3, Grade okay. 3. Mga 9 years old. Yes. Wow, very Humahango young. pa ako ng sampaguita no'n for 100 pesos. Kailangan ko siyang mapaubos para may pambaon ako sa school. The next day, The next day. okay. Kasi nahiya akong humingi ng Oo. pambaon sa mga tita ko. Kasi alam Wow. ko, sila din is naghahanap buhay, struggle din yung life nila para ma-survive nila. So, dun ako nag-start na, meron akong talent sa pagbebenta. And then after that, nag-upgrade ako hanggang sa nagtinda ako ng pizza. Ano naman ako nun, high school. So, more on benta-benta. Puro diskarte lang. And aside from that, marami pa akong part-time. Wow. Pero ito talaga yung part ng business na gusto kong i-push through. Gusto kong ituloy. Sabi ko, why not? Bakit hindi ko siya i-try? So, out of my pocket, nung nag-resign ako sa work sa corporate world as HR, nag-try ako. So, yung pera na yon ginamit ko siya to start up this Camp Cafe. Okay. Kaya siya Galing, no? naging Camp Cafe kasi mahilig ako mag-camping. At the same time, dinadala ko yung coffee. Mahilig ako magtimpla ng coffee. Parang I cannot live a day without a coffee. Parang ganun. So, nag-start ako sa street side. Okay. Cute. Yun, parang 5,000 pesos. Yung pinang-startup. Sabi ko, try lang. What if lang naman, di ba? What if mag-work? Kasi ako itong tao na pagka may naisip ako idea, gusto ko siyang gawin. Ayoko nang maghintay. Yeah. Wala akong pakialam kung ano man yung maging outcome niyan. Basta at least na-try ko siya. Yeah. Kasi nagkakaroon ako ng regrets pag hindi ko siya sinubukan. That's true. Yun. So, nung nag-try ako, and with the support of my BFF, Cheryl, talagang nag-name drop ako. Kasi kung hindi dahil sa kanya,
hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na Okay. simulan 'to. Pinahiram niya ako ng mga ingredients, Wow. ng mga Galing. gamit. Do'n nag-start sa kanya na parang wala akong pera, "Joanne, sige na, i-try mo na. Saka mo na lang ako bayaran, saka mo na lang Yeah. ibalik sa'kin paunti-unti kapagka kumikita na." Yeah. And then meron ng isang client na nag-book ng first event. Mm. Siyempre ako naman, push lang, go ng go kasi siyempre nasa event industry na din ako, why Mm. not? Mm. So sabi ko, sige. At the very first client na nag-book sa'min ng wedding, ang gamit Nice. ko nun moka-pot pa, wala Moka-pot. pa akong coffee machine. Kasi wala pa akong pambiling coffee machine, of course. Mm. Bumili ako ng moka-pot, siguro mga 3 moka-pot yun. Mm. Tapos ang event ko 150 guests agad. Nice. Ang dami, Tapos ikaw And lang. hindi ko na-imagine, humatak ako ng mga kakilala ko din, tapos nagbayad na lang ako sa kanila ng professional fee nila on that day. So ako naman, hindi ko na-imagine sa sarili ko, sabi ko, grabe, kinaya ko yung 150 packs na yun, tapos 2 lang kami nung time na yun. Masaya siya na experience. Pero before akong mag-jump doon sa situation na yun, ang dami kong iniisip at the back of my mind na parang, what if walang sumuport? Kasi ang hirap na mag-start ka na ikaw lang mag-isa. Yep. Pero siguro God's calling, talagang pinag-pray ko siya. Pinag-pray ko na, Lord, kung ito yung business na magdadala sa akin, i-guide mo ako. Na parang, kung ito ba yung plans mo for me, please help me. I-guide mo ako. So, nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng heart problem. Dinala ako sa ospital, ayan. So, hindi ako naging okay. Okay. Yung buong katawan ko, hindi siya pwedeng mag-work, bawal. Ang ginawa ko lang, nag-pray lang ako. Nice. Sinubmit ko yung sarili ko kay Lord kasi sabi ko, Lord, pagod na ako. Kasi parang buong buhay ko, parang lumalaban ako. Simula maliit kang bata hanggang sa paglaki mo, palaban kasi ako eh. Hindi po ako yung tipong nagi-give up easily. Ako yung tipo na hangga't may paraan, kaya ko pa. Hindi give up yung solution sa problem. Pero yun yung point na para kang pinalo ni Lord na kailangan mong mag-slow down, kailangan mong magpahinga, isipin mo naman yung sarili mo. Yeah. Kasi hindi pala lahat ng bagay kailangan mo lang go ng go. Yeah. Kailangan mo pala ng pause para magkaroon ka ng room para sa sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi hindi lahat ng oras malakas tayo. Agree. Actually, may makaka-relate ako dun sa kwento mo na bata pa lang, you're hustling na. Kasi ako, when I was 10 years old, even if bawal sa school na magbenta, I did it anyway. Kasi I want the income for myself. Even if nung time na yun, medyo may kaya naman kami. But I realized early on na it's important to learn the skills as early as possible para din eventually I can pay for whatever I want na hindi ko na binabother yung parents or yung mama ko kasi single mom siya eh. So yun, eventually nagkaroon ng problema rin sa business, bumagsak lahat. Pero yung resilience ko, naumpisahan ko ng i-build at 10 years old. So kahit papano, naintindihan ko kung bakit nagkaroon kami ng shift sa buhay namin. Ano yung pwede kong gawin even if nag-aaral pa ako. Hindi pa ako tumutungtong ng high school pero tinatry ko na rin mag-strive. Just like you. And I can totally relate to what you're saying na hindi ka wanted dahil out of wedlock or anak sa labas. Same tayo dyan, sister. At the same time, yung mom ko tsaka yung dad ko, they didn't end up together kasi naghiwalay sila nung buntis pa lang yung mami ko. So, nagigets ko rin yung part na kailangan maging malakas for ourselves. Dahil no one else will be there for us. Yes. We're born to be survivors. Survivor. At saka warriors. Correct. Kumbaga, life warriors tayo. But at the same time, over the years, tama ka din na pareho tayo, sinisingil tayo ng katawan natin. Kasi sometimes we're doing too much Yeah. in the hopes na this will change our lives. Pero sometimes,
kailangan pala, oops, wait. Wait. You're doing too much too fast. Yes. Nakalimutan mo na alagaan mo yung sarili mo and mag-rethink ka. Ito bang ginagawa mo? Are you going in the right direction or not? Kasi sobrang bilis natin, nakakalimutan na natin kung ano nangyari. 'Di ba? And we sometimes miss out on the milestones of our loved ones. Right? So, speaking of loved ones, 'di ba, as I know, you have a kid, you're a single mom, and what's it like to be doing all of these things? You're working, you're a mom, and your kid is growing. Tapos ikaw lang mag-isa. Actually, yun yung pinaka-struggle. Hmm. Yung struggle ko before when I was a kid, hindi siya talaga totally struggle eh. Hmm. Kasi ine-enjoy ko siya. Hmm. Pero ito yung moment na talagang hindi ka pwedeng mapagod. Yeah. Yung struggle mo as a solo parent, ang hirap pala. So yun yung parang pumalo sa'kin. Mhm. Hindi yung health ko. Mhm. Ay, ayokong maiyak. Oh my gosh. Yun yung pinaka-soft part ko, being a mom. Mhm. Kasi kahit kaliwa't kanan, simula bata, binubully ako, wala akong pakialam. Hmm. Pero yung soft part ko na being a mom Hmm. is, for me, hindi siya madali. Hmm. Hindi siya madali to the point na kailangan maging selfless ka eh. Mhm. Okay. Wala kang ibang iisipin kundi sa kapakanan ng anak mo eh. And hindi madaling maging nanay. Hindi madaling maging solo parent. Mhm. Isa lang yung anak ko pero wala talagang perfect mom. Natuto ako sa anak ko. Hmm. Marami akong natutunan sa kanya. Hindi pala kasi porket nanay ka, ikaw yung batas. Hindi pala Okay. gano'n. Kailangan mo ng compassion, kailangan mo ng ears, and a lot of care and understanding. Mhm. Kailangan mag-set aside ka ng sarili mo. Minsan yung fulfillment sa sarili or yung Hmm. success, hindi yun sa work natin eh. Mm. True. Hindi sa kung anong meron tayo. Hindi sa business, hindi sa career mo, hindi. Ngayon maituturing ko yung success ko, nakikita ko sa anak ko. Paano kami together, hindi kami perfect. Marami kaming mga struggles, pinagdaanan, and nakita niya yun. And thankful ako kasi siya lang yung treasure na meron ako, Mhm. na ko siya forever. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, "Anak, you have to learn to be independent kasi not all the time malakas ako, not all the time magkasama tayo. And I know darating yung time na kailangan mo mag-isa, kailangan mo mag-explore it." Of course, as a parent, kailangan nating tanggapin yun. Hindi naman forever na sa atin yung anak natin. Pero magiging proud ka kasi napalaki mo ng maayos yung anak Hmm. mo. Hindi dahil sa matalino sila, Hmm. talented sila or what, pero marunong silang dumiskarte sa buhay. Yeah. So, sa dami ng naging trabaho ko, yung fulfillment ko, yun pa rin yung nakikita ko na sa anak ko. Yeah. Kaya give up ko yung corporate world. Kahit maganda na yung posisyon mo, hindi pala yun yung maiuwi mo sa bahay 'no? Yung pagiging nanay mo pa rin pala. Hmm. Kahit wala ka ng partner, pero yung anak mo nandiyan, manghina ka, lumakas ka man, yung anak mo nandiyan, Hmm. tanggap ka niya kahit sino Hmm. ka. So, bilang isang solo parent, kung kayo man ay nasa sitwasyon ko ngayon, Mm. gusto ko lang sabihin sa inyo na proud ako sa inyo. And huwag kayong matakot or magdalawang isip na gawin kung ano yung gusto ng puso niyo, kung ano Mm. makakapagpasaya sa inyo. And always be present sa mga anak niyo. Kasi minsan lang dumating sa buhay nila na maging bata sila, maging teenager sila. Huwag niyong hintayin na dumating yung araw na hindi na sila nakikinig sa inyo or hindi na nila kayo kailangan. Kasi mas kailangan nila kayo sa Hmm. ganitong panahon na learning stage nila from kid to teenage Hmm. years. Kasi yung foundation na kailangan nila is manggagaling talaga sa atin as a parent. So, be strong, Hmm.
as a woman, be strong as a person. Kasi kung hindi ka strong sa sarili mo, wala kang maibibigay sa iba. Agree. 100%. Kung hindi ka strong yung foundation mo, yung structure mo bilang babae, bilang woman, hindi mo kayang mag-embrace ng iba. Hindi mo kayang i-accommodate yung iba, yung friends mo, yung anak mo, yung partner mo, hindi mo kayang mahalin kung hindi mo sisimulan sa sarili mo. So, nagdaan ako sa depression kasi talagang yung pagsubok sa buhay ko, yung storm, hindi siya basta-basta. Parang ilang beses kang bagyuhin, ilang beses kang sirain, pero yung uncertainty talagang natural siya, eh. Hmm. Just like yung weather natin, may mga natural disasters. Pero hindi yun yung i-count natin. I-count natin kung ilang beses tayong tumayo, ilang beses nating sinubukan, kasi yung blessing ni Lord nandoon kung paano ka lumaban. Hmm. And dun ko rin na-realize na sa ilang beses mong pagdapa, doon yung blessing na nanggagaling na bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Hmm. Mga tao sa paligid mo, tutulungan ka niya paano ka bumangon ulit. At dun papasok yung kabutihan ng puso natin. Hindi ako mayaman. Nagsimula ako sa Sampaguita girl, nagtatapon ng basura. Hindi ako tanggap ng magulang ko. Pero siguro yung kabutihang loob ko, Mm. yung kinikip ko sa sarili ko na binabaon ko siya, Mm. yun yung kayamanan ko. Wala akong pera na ipagyayabang sa inyo, properties. Pero ang ipagyayabang ko lang is yung kabutihang puso ko, na kahit saan ko siya dalhin, yun yung nagdadala sa'kin sa kung saan ako at kung saang direksyon ng buhay ko. Dahil feeling ko binabalik sa'kin ni Lord Hmm. yung mga kabutihan na binibigay ko, hindi lang sa sarili ko, sa anak ko, maging sa paligid ko. And sobrang thankful ako kasi hindi ako pinabayaan ni Lord. Naging maka-Diyos ako, to the point na talagang lahat ng plans ko, talagang inaangat ko sa kanya lahat. And sabi ko sa kanya nga palagi na, "Ikaw na bahala Lord, pagod na ako." Mm. Natutunan ko yung lesson sa church Mhm. na narinig ko sa isang pastor, ang sabi niya, mapapagod pala tayo kapag lahat ng desisyon sinarili natin. Right. Nakakapagod po pala yun na kapag lahat ng problema, bigat, sinolo Mm. natin siya. Mm. Mas magaan na ang gawin nating root yung faith natin kay Lord. Yeah. Kasi 'pag yung root natin naka-anchored sa kanya, kahit saan ka dalhin, kahit anong bagyo yung dumating sa'yo, kahit nasunog na yung buong sanga mo, basta naka-root ka kay God, hindi ka mabubuwag. Darating yung season na talagang sisibol yung dahon, yung dahil meron kang ugat, eh. Yeah. Yung root na yun nakakapit kay Lord. Yeah. So, kung hindi siguro ako nakakapit kay Lord, baka wala na, pariwara na yung buhay ko ngayon. Wala akong maipapakita sa anak ko na isang nanay niya na ganito ka-strong. Grabe 'no? You've been through so much, something that I cannot even imagine. I can only share na part of it I can relate because yung mom ko nga ay single mom. But to have that kind of struggle, ibang klaseng strong faith, resilience, at saka yung experience, yun lahat baon mo yun all throughout your life. And it seems like you're taking each moment as a blessing. Every Yes. disaster that happened, okay, ano bang natutunan? Then move forward. And you're very strong primarily because you decided to go with the flow instead of resist of what's happening with you, 'di ba? And I commend you for being Thank who you. you are as our friend, as someone that I've known for a while, but you're
deep personality, your willingness to help others, ang laki ng heart mo. Sobra. In fact, I've known Joanne only for a few months, but from what I know, she's giving more than what she's receiving. And now, we want to help you as well with your business, with the impact that you're doing, and then yung inspiration mo to your kid. Grabe, I'm pretty sure your daughter is very thankful and happy that you're her mom. You chose her. Of course, kids cannot choose their parents, but Yeah. the parents can choose to love their children unconditionally. And you're one of those parents na talagang ibibigay lahat para sa anak and would never give up. Sometimes, I'm pretty sure there were days na gusto mo na lang mag-end yung life mo. Na tama Maraming na, beses. pagod na. But then, you chose to stay because you have a child. Actually, a lot of times. Mm. And I'm proud to say na survivor ako ng depression. Yeah. I was diagnosed with manic depression and anxiety disorder. Actually, hindi ko na mabilang kung siguro pang 4th life ko na 'to. Okay. Hindi ko kasi alam kung paano ko malalampasan yung mga problema, Mm. knowing myself na hindi ako sanay mag-share Mm. ng problema ko sa ibang tao. Talagang sino-solo ko siya. Kasi feeling ko magiging burden ako sa kanila Mm. and I don't want to be a burden. Kaya hanggang ngayon dala-dala ko siya na siguro kaya hindi ako pinursu ng parents ko, kaya hindi ako pinalaki o pinamigay ako Hmm. kasi baka kasi burden ako sa kanila. Mm. Pero mali pala yung gano'n kong iniisip. Mm. Eh, nalampasan ko siya, yung depression stage ko, ang lala. Dumadating ako sa point na talagang gusto ko nang i-end yung life ko. Hmm. Na nagpa-plans ako. Ang dami kong plans para i-end yung life ko. Ang dami kong plano na anong gagawin ko para give up na lang. Kasi Hmm. yun na lang yung naisip kong solution kasi Mm. papagod na ako. Pero nakikita ko yung anak ko. Mm. Every time na tinitingnan ko siya, sinasabi ko sa sarili ko, hindi puwede. Yeah. Hindi ko puwedeng gawin sa kanya yung ginawa sa'kin ng parents ko. Mm. Ayokong i-abandon yung child ko kasi ako lang yung meron Yeah. na foundation niya. Yes, that's true. And hindi ko siya puwedeng pabayaan na mangyayari sa kanya Mm. kung iiwan ko siya. Kaya thankful ako kasi may kaibigan ako Hmm. na naka-circle sa'kin Kami yun. and sila yung nag-open ng mind ko na try hard to open up, try hard na mag-talk, Hmm. mag-open up kasi mas magaan yung pakiramdam kung meron akong katuwang na mga kaibigan ko, Mm. relatives ko na hindi ako mag-isa. Mm. Akala ko kasi noon mag-isa ako. Kaya lagi ko binubuhat yung problema mag-isa Mm. lang. Mm. Pero since 2025, 2026 ang dami kong nakilala na circle of friends na hindi pala nakakahiyang mag-open up. Yep. Kasi meron pala talagang tatanggap sa'yo na mga totoong kaibigan mo na nakakaintindi din sa'yo and sila din yung kayo, Hmm. kayo din yung magdadala sa'kin ng positivity na, "Hello, okey lang 'yan, part ng life natin 'yan na talagang nagsa-struggle tayo, na may mga problema tayo, hindi lang ikaw." So yung nagre-reflect sa kanila, parang after mong kausapin sila, Hmm. mare-realize mo na yung mundo pala, akala mo yung problema mo ganito lang kaliit, pero 'pag nakausap mo yung mga kaibigan mo, Yeah. mas malaki pa pala yung pinagdadaanan nila sa'yo. And then sa kanila ka rin pala huhugot ng lakas. Hindi ako okey nung nakaraang taon, Mm. kasi talagang ang dami kong pinagdaanan pero sobrang bless ako. Oo.
Bless ako na nagkaroon ako ng mga kaibigan na katulad niyo. Na nagli-lift ng pagkatao ko. As a woman, yung community ko sobrang healthy. And yun yung pinagpapasalamat ko from yoga, kay Coach Mir, sa mga business owners na mga naging kaibigan ko na rin. Sila Tita Vicky, sila Madam, ikaw. Parang hindi ko nga ma-imagine na for how many months lang tayo magkakilala. Parang yung buhay ko Yeah. alam na alam mo na. And may mga point ako ng life na hindi ko ma-share sa iba, pero sobrang gaan ng feeling ko kapagka na-o-open up ko sa'yo, hindi ko alam kung bakit. Feeling ko may gift ka na ganun ka and si Coach Mir. And after nun, yung rest na hinahanap mo sa loob mo, yun yung nararamdaman. And then after nun, naki-clear yung mind ko. And yun siguro yung pinag-pray ko kay Lord na bigyan niya ako ng circle na gagamitin niya. Yeah. Na maging tools na para maging strong ako talaga. Yeah. Kasi yun yung kailangan ko, yung foundation. And thankful ako sa anak ko. Amen to that. Hindi ko talaga pwedeng ipagpalit yun. Oo naman. Thanks for sharing that kasi it takes time and energy and courage, most importantly, to share something personal as this. Na, yes, struggling a lot and finding people, parang nangyari din sa to eh. Nung may cancer yung mom ko, I prayed for strength, pero pinakita niya mga taong nagki-care. So, ganun pala talaga, no? You get answered prayers in ways na hindi mo alam na yun pala yun. And then, you've been shown people na akala mo lang, kakilala mo lang, eventually you'll form friendship, you'll form bonds na hindi madaling i-break and at the same time, very healthy. Yeah. And alam mo yung friendship na tanggap ka, Yeah, no kahit sino judgment. ka, Yeah. na valid yung feelings mo, Yes. valid yung nangyayari sa'yo na okay lang yan, okay lang Mm. madapa ka kasi nandito pa rin kami. Yes. And then, parang you don't have to prove anything. True. Kasi at the end of the day, sila yun, nandyan sila, kilala ka nila. Aww. I'm so happy. Sobrang swerte ko. Yeah. I'm grateful and blessed also to be your friend, to be called your friend. Kasi with all the things that are happening around us and all the people that we meet, hindi mo talaga magugulat ka na, ay, Hindi. ito pala yung people na masayang kasama, magtutulungan pala kayo eventually, 'di ba? And with modern age, friendship ngayon medyo nagiging mababaw na, Yes. Facebook na lang kayo magkakilala or Instagram, you follow each other, parang tinatawag na parasocial relationship. You know the person because nakikita mo yung mga post niya. But knowing the person by heart, it's a Yeah, different it's a story different altogether. story. Yes, hindi yun kayang palitan ng social. And hindi din madali makahanap ng community Yes. na group of friends Yes. na puro babae. Yeah. Hindi siya ganun kadaling parang inasnap mo pa finger, mahahanap mo siya kaagad. Hindi kasi knowing yung generation and then yung community na Yeah. pati sa social media, minsan akala mo yun na yung real world nila pero hindi Hindi mo pala. alam. May deep inside iba pala sila sa personal. So parang isa ako sa mga swerte na nakahanap ako ng talagang hindi naman malaking group, pero yung intimate group, pero alam mo yung one call away na, okey ka lang ba? Tapos iintindihin ka nila kapag may pinagdadaanan ka. Yeah. Parang may accountability pa tayo na sinasabi natin sa isa't isa, Yeah. 'no? Ngayon ko lang na-experience yun. Aww. Kasi sa buong buhay ko, pihikan ako sa kaibigan. Aww. And rest assured that Iilan lang. we're here for you. And kung ano man yung kailangan mo sa amin, yeah, we are just a message or a call away.
Kasi we're here for you to support you. Of course, huwag ka nang gagawa ng masama para sa Mm. sarili mo. Minsan kasi may kaibigan na kailangan meron ka, Ay, hindi may naman. kailangan patunayan ka. Oo. Pero ito yung group na parang kahit wala ka, susuportahan ka nila. Yeah. Like now, ngayon nagulat nga ako, eh. Sa totoo lang. First time ko na mag-sit-in sa ganitong podcast na wala talaga ako idea at all. Mm. Inisip ko, am I that important person? Am I that person na hindi naman ako influencer, pero bakit ako? Mm. Bakit ako yung napili mo na ano ba napatunayan ko sa buhay? Siguro ngayon yung nafi-feel ko parang ganito ba ako kaimportante na para maging guest mo sa podcast mo? Mm. Kasi siyempre hindi lahat ng tao is worth to invite, 'di ba? Kaya kanina tinatanong ko, ano bang what's in me? Pero nandito na ako ngayon. Ah, you're our baby! Gustong-gusto na niya kanina pa makipag-bonding sa'yo. So, Kino-comfort ka niya. speaking of that, gusto kong gamitin yung platform na 'to Mm. since nandito yung Yeah, baby pet. mo. So, I'm inviting everyone Yeah, na you have please got join some us this coming February 14. This is my first ever project na Wow. matagal ko nang pinaplan na gusto kong gawin. Mm. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob kasi dahil nga sa mga Yay! community ko, sa group ko na kailangan ko na siyang gawin. What if wala mag-support pero nandito kayo? Oo, yes, we're So, here. this February 14 is meron kaming feeding program sa mga stray cats and dogs. Ah. Hindi ko alam kung saan dadalhin 'tong program namin, pero gusto lang namin na mag-share talaga. Mag-enjoy ang lahat and ma-open natin yung community Yeah. na hindi naman expensive siguro yung mag-share, Mhm. yung magbigay. So, instead na bili tayo ng bouquet is bili na lang tayo ng dog food. Or Yes, cat kahit food. ano man na cat food or anything na Yes. pwede nilang makain. Yep. So, mag-iikot lang po kami within Tagaytay, Amadeo, Alfonso, Silang, yung mga nearby places na pwede naming ikutan. Okay. And ang dami na pong nag-message din sa akin na gustong mag-sponsor. Nice. And also, That's thank you good. because of you. And dun din sa community na yun, na girl group namin, mga girls na hindi ko na-expect na talagang sila, talagang pinupush nila na Of course. Hey, baby. parang mag-donate and then Yeah. mag-spread ng good news. Yeah. So, yeah, I'm inviting everyone. Wala pong walang fee. Yeah. So, anyone can be a part of this project. So, samahan niyo po kami kasi malaking help po yun sa kanila. Right. And love is not just between two people. No. It's also about pets, nature, and everything around us. So if we spread love more than what we see, what we know of, then we'll have a better world, diba? So with that, I am very, very grateful for everything that you shared with us today. And I hope, by the way, before we end the show, I want to thank you kasi you had the courage to share your story. Not a lot of women are willing and ready to do it. But you're ready anyway, kahit one day notice lang. And rest assured that you're someone who could provide impact to at least one person. The goal of this show is not to be an influencer, but to spread kindness, love, and inspiration to women out there na nahihirapan mag-express ng sarili nila. So if we could provide some insights to at least one person, then happy na ako doon that this Yeah. show, this project has helped someone, at least one person. Okay na tayo doon. And thank you so much. Thank you. Yay! Thank you. Excited with the projects that we're gonna do together. Excited with the pets that we're gonna feed on February 14. And I hope our friends could also support. Yeah. Please send a message to Joanne, or if nahiya pa kay Joanne, just send me a message and I'll connect you with Joanne and Camp Cafe
Thank you, everyone. Hope to see you in the next episode. Bye!